Okay. Naku, hindi na langis to eh, oh. Magpabili muna tayo ng ordinaryong langis, wag yung any. Kasi ano pa, isa pa. Hindi pwedeng isang drain lang. Isa pa tayo, sobrang lapot pa nito. Yan, tignan nyo po. Yung langis na nakuha natin. Grabe, oh, brasa oh. Naku, ganun pa rin. Okay, one more time. Kailan po kayo last nag-change oil, sir? Siguro mga March last year. March last year. Puro synthetic ang pinaano ko. Anong langis po yun? Toyota. Toyota. Nako. Regular naman po yun, every year. Oo. Nako. Tapos may singaw pa yung gasolina nyo dito, oh. Singaw sa mga injectors yung gasolina nyo. Ayan, oh. Namumula eh. Lumilitaw yung ABS. ABS check engine. Kasama yung check engine. Oo. At saka yung tawag dito sa brake. Oh, yung ABS, magkasabay yun, saka yung brake. oh. Lumilitaw yun. Yung check engine light, oo. Tapos bigla na lang lilitaw din yung check engine. Oo. So matagal na, siguro years na yun. Hindi naman. Paulit-ulit yun. Paulit-ulit. Mm. Pinacheck ko doon sa ibang shop, hindi naman nila ma-address eh. Okay. Tapos, ano po yung problema sa engine, yung anyong RPM? Hindi stable. Minsan, pagka nasa traffic ka, bigla na lang mag-shoot up yung RPM. Mm-hmm. Tapos, bababa, tataas. Ganon. Pag tumaas siya at umaandar ka, naka-drive ka, siyempre mag-accelerate. Nako, kaya linalagay nyo sa neutral. Hindi ko na nilalagay sa neutral. Sinatsaga ko na lang. Inaalalayan ko na lang yung preno. Oo. Yun. Kasi baka naman yung transmission nga ako. Oo. Ngayon, yung sa preno, i-check natin. Siyempre, una, yung mga wheel sensor. Pero ang pinakamalaking issue ni Sir, ito, halos karamihan ng mga nagagawa namin na Toyota, pati yung Camry, no? Iba talaga yung langis niya kapag hindi nyo inalagaan ng change oil. Ito, hindi na to langis eh. Oh, langis pa ba to? Parang grasa. Grasa na ho itong nakuha ko sa oil cup nyo. Oh. Kung sa oil cup, ito'y nakapaganyan pa naman, kung tatalsikan langis dyan, babagsak sana. What more yung mismong makina. Nandoon lahat yung latak nung langis na ito. Ayan o. Grasa na po, mga kapatid. Ngayon, bakit ko pinapakita sa inyo to? Unang-una, kapag ang langis mo ganyang grasa, affected talaga yung performance ng engine. Sure na po yon. Nahihirapan siyang umikot, kaya may chance to, umo-overheat pa yan eh. Hindi naman. Oo. Kinakaya pa nung cooling system nyo. Hindi lang talaga magre-register doon. Pero once na ang langis nyo hindi maganda, i-overheat niya yan, paiinitin niya yan, ang matindi dyan yung friction. Kasi wala na, yung langis nyo hindi natutulong sa, sa friction control. Tignan nyo po, oh. Sunog na nga po, oh. Meron pa isang malaking problema doon sa akyat baba yung inyong idle. Meron tong BBT solenoid. Yun yung variable valve timing solenoid. Ang nagpapagana po dyan, yung magandang langis. Yun ang nag-a-advance at nagre-retard sa kanya. Kaya lang, kung ganyan na po yung langis nyo, hindi sigurado gagana itong BBT natin. Tingnan nyo, ha. Oh, tingnan nyo, nakukuha ko sa ibabaw pa lang to. Oh. Kasi may cover oh. Yung kapatid oh. So hanggat maaari po, huwag kayong mag-change oil ng 1 taon ang pagitan. Yung 5 months, sapat na po yun. 6 months. Yung iba nga, noong araw nga, 4 months pa eh. No, yun ng change oil talaga, 4 months eh. Ngayon kasi, dahil sa maganda yung mga advertisement ng mga langis na nakalagay doon, high mileage, hindi naman nila naiintindihan yung high mileage. Ang akala nila, maraming miles na matatakbo. Hindi po yun. Yung high mileage, yung tatakbo ka cross country. Halimbawa, from San Francisco to New Jersey, yun, pwede mong takbuhin. Yun yung magandang langis. Pero hindi po yun, yung pararamihin nyo yung tinakbo niya, yung kung ilang daang kilometro yun, hindi po yun ang ibig sabihin nun. So yung mga high mileage na yun, na mababasa nyo dun sa mga langis na binibili nyo, hindi po yun yung pagtatagalin nyo yung langis nyo na 1 taon. 5,000 kilometers, 5 months, or 6 months, sapat na yun. Maximum 6 months. Mag-change oil na kayo. Kahit gaano pa kaganda yung langis nyo. Kahit yung pinakamahal na langis pa po yan. Iba ang driving condition sa Pilipinas. Sa gabi, malamig dito sa amin. Pag lumamig, magkakarga ng moisture ang makina nyo. Tapos hindi nyo gagamitin ng ilang araw. May tubig sa loob ng makina. Kaya nagpo-form ng sludge. Ganito sir, maganda pa kasi yung tunog ng makina. Opo. Ang gagawin ko muna ngayon, i-flushing mo muna yan. Kunin mo muna yung flushing fluid natin doon.
paandarin mo ng 5 minutes tapos change oil. Gamit yung Lubrigold na engine flashing natin, isang inilagay ko muna. Titingnan ko ngayon kung gaano ka pangit yung langis na laman. Kunin mo yung langis. No? Nakapag ano na po kami dito, nakapagpaandar na kami. Tignan natin yung laman na langis. Ayan, dito. Ayan. Yan bang skin mo, maselan? Chef, hindi naman po. Hindi naman, ganunin mo nga konti yung langis. Okay. Naku, hindi na langis to oh. Oh, sige, itaas mo pa. Konting halo kay ubi pa. Oh. Matindi. Lapot na. Magpabili muna tayo ng ordinaryong langis, wag yung any. Kasi ano pa, isa pa. Hindi pwedeng isang drain lang. Isa pa tayo, sobrang lapot pa nito. Pabili muna tayo ng ordinaryong langis pa, wag muna yung any ha. Okay mga kapatid, yung unang langis yan, yung nakalagay kay sir, inalis na muna namin. Tapos, magpapalit na kagad ulit ako ng langis. Pero yung ordinaryo muna. Huwag muna yung ating mamahaling langis, no? Yung ating magandang langis. Sige, lagay mo muna yan. At mag-change oil ulit tayo. Gusto ko lang maingatan pa yung makina nito bago kami maggagalaw at magkikilos dito kasi maganda pa naman yung tunog ng engine niya. Kaya lang yung langis talaga nakuha natin. Ano na putik na Yan na Oh. Grasa na. Hindi yan ang langis ng di gasolinang makina. Oo. So, hugasan muna natin para maging safe pa yung makina na to. Ito na yung pang-4 na litro ng flashing na engine oil talaga yan. Yun munang mumurahin tayo kasi itatapon lang din natin yan. Tapos lagyan na ulit natin ng Lubrigold engine flashing. No? Ito po ay product ng Grand Toro Oro. Yung pong pinagkukuhanan din natin ng mga any oil natin. Sige, lagay mo ngayon yung flashing oil. Tapos 5 minutes ulit, pero wag nang i-re-rev ha. Okay na yun, naka-minor lang tayo. So hindi pa tayo nagpalit ng filter ha? Hindi pa. Okay, sayang kasi filter natin. Lipat natin itong unang langis na nakuha natin kay sir dito para itong langis ngayon na nakakarga ang lalagay naman natin dito sa stainless. Yan, tignan nyo po yung langis na nakuha natin. Grabe. Sige, linisin mo yan. Tiga. Yan. So, yan muna yan dyan. Grabe, oh. Yan, oh. Yung grasa, oh. Langis ni sir, oh. Oh. Drain natin yung langis na ordinary na nilagay natin na mayroong flashing oil, no? Flashing fluid ng Lubrigold. Tignan natin ngayon kung ano ang produkto ng pangalawang hugas, no? Kasi yung unang hugas, yun yung nilagyan natin ng flashing oil at yan nga po ang kinalabasan. Kumakain ka bang tinumis? O, iuwi mo na yan, ha? Okay? Ngayon, tignan natin to susunod. Kung luminaw na ng konti. Pag luminaw na yan, no, saka na natin lagyan ng any oil at magpapalit na tayo ng oil filter. Mga kapatid, ayan hinihila na. Yung pinaghugasan na langis. Naku, ganun pa rin. Ha? Ganun pa rin. Sige nga, isa pa. Anin mo nga ng kamay mo. Sige. Lukay mo. Oh. Okay, isa pa. One more time. Rico, one more time. May tatlo pa dyan, ano? Sige, one more time. Yung pangatlo. Ito, ihalo mo na dyan. Sige. One more time. Grabe sir, siguro sa mahabang panahon, ganito siguro yung nagiging sitwasyon nyo. Baka hindi talaga 6 months, baka talagang tumatagal ng 1 taon. Pero before, talagang 6 months po yan. Oo. Before. Ito lang last year, nito lang 2025. Maganda kasi yung andar ng makina, wala akong napapansin na problema. Kailangan lang matanggal natin talaga yung lumang langis na yan. O ano? Tingnan ko nga. Ito. Ito yung hindi po gumagana. Ito yung sa aircon talaga, sa condenser. Kahit irekta mo, hindi gumagana. Hindi po. Naku mga kapatid, ito. Alam nyo ako, hindi na ako gumagawa talaga ng aircon. Kasi nga, nauubos ang tao namin. Pero napakiusapan ako nung may-ari ng Subaru.
ilang beses nang nanggaling sa kasa, kalas, tanggal, no, ang daming pinalitang pyesa, tapos nagpagawa na rin sa ibang mga shops. Hindi pa rin nila malaman ng problema, 3 buwan lang. Nawawala na raw yung lamig. Kitang-kita naman, hindi umiikot itong fan ng condenser. Hindi talaga gumagana. Nirekta na namin sa baterya, hindi pa rin gumagana. Ngayon, ang tanong, ito naman ay denso. Baka may makuha tayo dyan kay Nick and Freddy, kalasin mo na kagad. Ha? Sige, tapos kakausapin natin mamaya yung may-ari. Okay, ito na yung pangatlo. Tingnan nyo parang kulay diesel. Pero yung nakukuha natin, kalawang yung kulay No, kaya dapat ganito rin na makuha natin. Or tumabang man lang yung kulay pula na yan. Yung kulay kalawang na yan, okay na ako doon. Total, ito naman yung may-ari. Pakita mo yung may-ari. Nakikita niya, no? Yung pagmamahal natin doon sa makina niya. Mura lang naman yung langis na yan hanggang sa mahugasan natin na mahugasan. Mas mahal magpa-overhaul, sir. Ha? Mas mahal yon. So, hugasan na natin. Kung kailangan isang round pa, sige, isang round pa. Alam nyo mga kapatid, dapat talaga pag nag-change oil kayo, yung mainit ang engine, paandarin nyo muna yan para yung mga grasa na yan, yung mga namuong langis na yan, matunaw. No? Kailangan yun matunaw bago nyo i-drain. Kung nakita nyo na puro dumi na yung loob ng inyong makina, tapos nag-change oil pa kayo sa gabi dahil ayaw nyo mainitan, yung mga nagdi-DIY, naku, mali po yun. Mag-change oil kayo yung mainit ang inyong engine. No? Para lahat ng mga dumi, lahat ng mga sludge na kaya pa niyang tunawin ay matunaw doon sa init ng makina. Saka nyo ngayon ide-drain. Pangatlong flushing oil na po namin to. Pangatlong drain natin, dapat dito malinaw-linaw na. Pagka luminaw na yon, edi okay na yon. Maglalagay na tayo ng ating bagong oil. Itong NEI fully synthetic. Ito po ay API SP. No? Nandito na tayo sa P. Ito yung pinaka-modern ngayon na classification ng langis. API SP, lalong-lalo na sa mga gasoline engine. Yung mga modern na mga modelo ng mga engine ngayon, ng mga gasoline engine, SP or yung mga ILSAC, no, yan po yung inilalagay para makaiwas nga doon sa low speed pre-ignition. Ito ang pinaka-the best. Kahit luma ang sasakyan mo, kahit lumang modelo ang makina mo, gamitan mo ng API SP na langis or ito nga pong NE na lubricants po na ito lamang po ang ginagamit namin dito po sa Autoruns. Okay, draining. Ha? Tumutulo. Anong kulay na? Ito, sir. Aba, maganda-ganda na, no? Okay. Pero dito, magpapalit ka na ng oil filter, ha? Video. Ganun pa rin ka rin, no? Ruby pa rin, no? Sige nga, iangat mo nga ng kamay mo. Sige. Pero kung base doon sa iyon, pwede na to. Lamang-lamang na. Oo, lamang-lamang na yan. So ang maisasuggest na lang natin kay sir, higsian mo ang susunod mong change oil. Siguro 2,000 kilometers. Okay lang ba yun? Okay na. Oh? Hindi naman mahal yung langis natin Okay na rin to kaysa dito. Ha? Sir, ano mas gusto natin dyan? Samantalang itong isa, yan. Yung bago natin. So, much better na po itong langis na yan. Siyempre, pag inilagay na natin itong any oil, mas okay pa to. Kasi ito, maraming panglinis. Itong kagandahan ng any oil na pwede sa diesel, pwede sa gasolina. Alam nyo po, ang diesel engine, talagang marumi yan. Kaya nga, pag naglagay kayo, nag-change oil kayo sa diesel engine, maya-maya lang, maitim na yung langis nyo. Kasi yung mga oil na pang diesel, maraming detergents, maraming panlinis para talagang linisin niya yung makina. Kaya ang maganda, yung mga langis na pwede sa diesel, pwede sa gasolinang engine, ang ilalagay mo dyan dahil ito mismo ang maglilinis ulit dyan sa makina mo. Yung mga detergents na nakarga dito. Yun ang isang advantage ng mga langis na buy. Pwede sa diesel, pwede sa gasolina. Hanapan mo na to ngayon ng oil filter. Mga kapatid, yung filter ng Toyota Altis Grabe Buti hindi nagkakaproblema ng todo yung makina, Sige, pabili mo na yan yung filter na yan. Tapos linisin yung mabuti yung cover. Ito yung dalawang hugas natin, Yung una at yung pangalawang hugas natin, ito yung langis na galing sa makina. Ngayon, ito naman yung pangatlo, tignan nyo po. So, pasado na to,
Pero papalitan pa natin yan ng bagong any oil na ikakarga po natin. Mga kapatid, malungkot yung kinahinatnan nitong Subaru na to. Yung may-ari nito nandun, ayaw lang niya magpa-interview. Biro nyo, ang may problema dito, aircon. Ay, pati compressor, bagong-bago. Compressor, yung kanyang mga linya, yung kanyang condenser, ayan, puting-puti, bagong-bago. Ayan, kitang-kita nyo, bago lahat. Ang ginastos nung may-ari nito sa kasa, 150,000. Hindi pa rin naayos. Lumipat sa ibang shop, gumastos naman ng 90. 90 plus 150, 240,000. Hindi pa rin naayos. Dito po sa Autorans, sabi ko nga po, ayoko na talagang tumanggap ng air conditioning job. Kasi nga, nauubos ang tao ko. Tapos minsan, yung mga ganitong klase ng sasakyan, medyo maselan at komplikado. Kaya lang, pagdating ni Sir dito kanina, hindi talaga gumagana yung auxiliary fan doon sa kanyang condenser, doon sa aircon. Pag talagang hindi gumagana yung fan na yon, mag-high pressure talaga to. Mga kapatid, hindi talaga to lalamig. Sa umaga lang yan malamig sa unang start mo dahil malamig pa yung condenser. Pero pag ginamit mo na yan, nasasagap din nung radiator, yung init ng condenser pa na yon, so mag-iinit ng gusto dito, di lalong hindi nalalamig yung air condition mo. At ngayon, nagpapahanap na lamang ako nung motor, nung auxiliary pan nito, dahil sigurado naman na yun lang ang problema dahil nung kinuhanan ko kanina ng pressure, kompleto naman yung preon, nung in-start, okay naman yung circulation ng preon dahil binasa namin yung portion na to, ayan, tinutukan namin ng tubig. Okay naman yung naging basa namin doon sa gauge manifold namin. At yun na nga lang, hihintayin ngayon natin na dumating yung ipinabili kong auxiliary fan motor. Kung wala talaga mabibili, mag-overnight to dito sa amin at maghahanap tayo sa Banawe. Pero kung may mabibili, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano namin tatapusin yung trabaho na ito. Mga kapatid, hindi po nakabili nung auxiliary fan motor, nung Subaru. Kaya po iniwan na lamang po dito, bukas maghahanap po ulit tayo. At nasisigurado ko naman, yun lang din po talaga ang sira nun. Baka kasi nung time na ipinapagawa niya doon sa kasa, saka doon sa ibang shop, umiikot-ikot pa yung fan. Medyo tricky po kasi yung mga ganyang klase ng mga electronics, no? Bigla na lang talagang nasisira yan nang hindi mo nalalaman. Ngayon, yun naman po nga Altis, yung kanyang langis, magandang-maganda na po, lalong tumining yung tunog ng makina. At bukas po, bibigyan ko po kayo ng update yan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtitiwala at pagtangkilik nyo po kay Autorans sa aking channel. Sana po kung hindi pa kayo nakasubscribe, paki-subscribe na po at paki-pindot na rin po yung notification bell. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.